Matindi po ang ating mapapanood ngayon. Ayan, live ito. Title Tuesday Early Edition. Kalaban ni Grandmaster Magnus Carlsen, si Grandmaster Hans Mokniman. Nung nakaraan naglaban sila, tinabla lang ni Magnus na mabilis eh. Pero eto, Sicilian ang tinira ni Hans Mokniman. Magkakaalaman. Let's go! Tingnan natin kung makakita tayo ng decisive result. Sa wakas, naglaban ulit yung dalawa. Ayan, Sicilian po ang kanilang bakbakan ngayon, as you can see Ang kanila pong opening ay tinatawag na Sicilian Najdorf. Yan, popular na popular yan. Umatras lang po yung kabayo. Linya lahat yan. Bishop E7, Bishop C4. Okay, castling sa queen side, queen D2, castling. Yung iba nagka-castling sa king side at castling sa king side na pinili nito ni Magnus Carlsen, Interesting ito. Kasi walang tabla to, sigurado. Ayan, ang bilis ng tirahan, Medyo mabilis po yung galawan doon. Ibalik ko lang ng mabilis, no? So, ang ginawa po, nag-bishop e6, kinain, knight a4, tinirahan ng atras para hindi makapag-knight b6 sin e4. Tapos, ayan, pide-pressure po yung b6. At mabilis po, tumira. Ito pong si Magnus. Anyway, ito po ay linya pa rin daw sa part na yun eh. Kaso, dito, ang linya pa rin daw po ito, ang tira dito A3. Kaso, ang ginawa is, Queen B3, yan po ay novelty. At nagbigay lang ng pawn si Magnus. Nagbigay ng pawn pero nabawi yung E6. Ang bilis ng tirahan, guys. According sa engine evaluation, this is equal lang. Equal lang, pero when it comes to time, naku po, talagang lamang na lamang dito po, wala pala lamang, pantay lang. Ano ba sinasabi ko? Kanina kasi lamang na konti si Magnus eh. Pero ayan na, ang bilis tumira ni Hans. Ang bilis tumira ni Hans mo. Tinulak lang yung pawn. Bilis tumira ni Hans Mokniman dito. Ayan, napaisip si Magnus pagka D5 eh. Siguro, nagtataka kasi, binibigay yung pawn eh. Pero hindi kinain ni Magnus, no? Hindi niya kinain kasi may ganito, tapos may capture din doon. Umatras lang yung queen, pero lamang daw ng kaunti eh. Kaunti lang naman ang itim, gaganito daw, tapos gaganon. Siya yung aatake bigla, no? Tapos later on, medyo kakabahan ka sa mga pawn na yan, Kasi pwedeng maitulak yun, maging dalawang pass pawn yan. Tingnan natin kung anong gagawin dito ni Hans Mokniman. Accuracy nila, 96.7 si Magnus, 97.6 si Hans Mokniman. Mas accurate daw si Niemann. Nag-rook sa B4, okay. Hindi siya yung best move, pero bakit kaya dyan nilagay yan? Itutulak ba? Tapos igaganon? Ang weird nito eh. Na-weirdohan ako sa tirada na yan eh. Anyway, ano ang plano? Nag-queen lang sa E8. Naku, mali daw. Kasi may queen E6 at mabilis nakita yon ni Magnus. Anong meron? Target ito, target ito. Ang malaking pinagkaiba, pagka-capture dito, wala nang rook A8 na may bawi doon. So, biglang lamang na po si Magnus dito. At kinapture nga lang, umatras lang. Sasampo lang ka dito, knight D3. Ganda ng ikot na ginawa ni Magnus. Lamang si Magnus sa oras, lamang pa ng konti sa posisyon. Lamang pa ng konti sa posisyon. Papakita na ata ni Magnus kung sino ang boss Okay, knight D3. Most likely. Knight D3 na nga. Alright. G3 lang, passing out. Medyo tied up po yung posisyon ni Hans Mokniman dito, guys. Medyo tied up. Siguro ang kailangan niya gawin something like this eh. Tapos, masuportahan na gano'n para maitulak sana. Kung may tutulak, baka pwede pa makagawa ng something. Pero pipilahan ata ni Magnus yan eh. At sa ngayon, talagang lamang na daw si Magnus dito. Tinulak yung pawn na medyo surprising yan kasi wala bang ganito at makakain na ganun. Equal daw, mali daw, sabi ng engine eh. Umatras lang po sa may F8. Hindi ba na-overextend yung pawn at pwedeng matikman? Equal daw po yung laban as of the moment. Ay, binigay lang yung pawn sa B3. Babagsak din yung C5. Pero binigay eh. Wala bang counterplay? Ayun Yun naman, napakaganda. Napakagandang tira. Magkakapaspon eh. Pag kinapture, magkakapaspon. Magkakapaspon si Hans Mokniman. Kung ma-counterplay na maganda at lumamang pa nga daw. Lumalamang pa daw. Ayan na yung paspon.
May waga talaga ang chess. Okay? Teka lang ha. Teka lang ha. May something na nangyayari dito. Nabubuhay pa si Hans Mokniman. Kanina, medyo tagilid na. Pero lamang ng kaunti sa oras si Magnus dito. Tumira lang po ng rook sa may c4. Hitting the pawn on a4. Tinulak ni Magnus yan. Ano nang kasunod na gagawin? Tumira ng rook a3 na mali. Yun lang, ubosh. Kasi may rook b7 daw. Pag gumanong ka, anong gagawin? Tatalon lang po dito. Ayun na. Nakita ni Magnus, knight c7. Oh. Ang ganda. Sayang naman yun. Kanina, okay na eh. Oh, hindi. Kasi may ganito po ata. Pagka-capture mo, check dito, bagsak yun. Oh, kaya napilitan na lang yan. Pero itutulak lang, sabi. At panalo na si Magnus. Na time pressure din si Hans Mokniman doon. Oh. Bakit po? Ay, gumanong pa nga. Pero either way, kasi gaganon na eh. Itutulak na talaga. Na time pressure si Hans Mokniman doon. Hindi ba pwede ito? Rook e4. Ah, may kain na ganon. Check. Grabe. Grabe. Tagilid na. Kinabahan lang ng konti ako para kay Magnus ha. Akala ko, ano pa eh, babaliktad pa eh. Pero wala, kinapture lang. So, king move most likely. Oh, rook f7, maybe. Check, tapos pupunta ka doon. Anong kasunod? Aba, hindi pa gano'ng kadali ha. Medyo magulo pa ha. Nag-rook lang, binantayan na lang. Dinipensahan pa. Pero pagka e7, anong gagawin mo? Magro-rook e4 to defend. Okay. Lumalaban pa ng konti si Hans Mokniman dito. Pero pagka rook d7, simply defending the knight, I think it's over. Uy, binigay! Baka makatabla pa. Binigay! This is one pawn up, pero may drawing chances ito, guys. Ayan, may drawing chances ito. Akala ko it's over na, pero mukhang makakatabla pa. May tabla pa po ito. Maniwala kayo. May tabla pa to. May tabla pa to. May tabla to. Same side yung pawn eh. May tabla. Ayan na, nakalapit na yung king. May tabla to ha. Tabla pa to. Baka makatabla pa. Baka makatabla pa. Wag mo lang ipalit. Ayan, wag mo lang ipalit. Pag pinalit mo, talo ka pa. Ala, checkin lang ng checkin yan eh. Tabla pa to pag ganyan. Check. 1 million check. 1 million check. Ayan o, 1 million check nga ang gagawin guys. 1 million check ang gagawin. At tabla pa ito. Wala, drawish ito. Same side eh. Kahit one pawn up si Magnus dyan. Ano, ba't ginanong ginawa ni Magnus? Na time pressure din? Diba? Kahit si Magnus nagkakamali din sa endgame. Yes, malakas si Magnus. Pero yung chance na magkamali, nandyan pa din eh. At ayan, babantayan na lang yan. Babantayan na lang yan. Wala, tabla pa rin yan. Babantayan. Tabla to. Kaya lang baka matak pa. King move. Kahit rook move. Walang mangyayaring improvement. O, angat ulit. Check ulit. O, hindi siya makaangat kasi ay! Yun lang! Pusang gala! Napakain yung pawn. Mahiwaga talaga ang chess pag time pressure ka. Drawish yun eh. Kaso napakain yung pawn, alam na this. Drawish lang yun. Kaya lang napakain yung pawn. Walang time eh. Mahiwaga talaga ang chess no guys. Hindi mo masabi. Yan sasabi ko eh. Kahit na alam mong, grabe ka, tabla lang yun. Grabe, balik natin dun ha. Tabla lang. Makakatablan sa sana si Hans Mok. In a completely losing position. Ayan no. Nag-king move doon. Samantalang magkiking lang po siya dito or dito, tabla na po. Ayan o, ang evaluation po, 0-0.
0-0, ibig sabihin yan, drawish na yan. Kaso, mahiwaga talaga ang chess, nag-king F6, hindi ko alam kung na mouse slip po yan. Sigurado, barag ang mouse kay Hans Mokniman. Pagkatira niya ng king F6, pinakain yung pawn eh. Eh di talo, hindi po kasi makakagawa ng improvement yan, kaya 0-0 po talaga evaluation. Same side kasi yan eh. Kasi walang improvement na magagawa. Example, nag-king lang po dito. Paulit-ulit lang na ganun yan. Ayan oh, ganyan lang. Tapos, rook F5 check, gaganon na naman. Hindi ka makakagawa ng improvement. Mahirap. Let's say dito ka. O, kahit dito lang, angat. O, check na naman. Dito, ayan, nakatakbo ka doon. Ay, mali, mali. Nakatakbo ka dyan. Pupunta naman dito, nakatupan na kasi yung king mo. Pag umangat ka ng konti, dito, babagsak naman to. Pag pinalit mo, example, pabalik-balik na lang tayo, gumanito. O, dito naman, okay, gumanito. Chumek, gumanyan. Ganyan, ganyan. Papakita ko lang kung bakit wala talagang mangyayari dyan. O, tinulak. Eto po, easy tabla. Kasi rook pawn po yan eh. Pupunta ka lang dito na hindi ka matcha-check. King move ka lang, rook move ka lang ng ganun. Kahit ipalit kasi yung tori later on, mabilis si tabla. Pero ganun talaga ang buhay. Grabe oh. Natalo pa sa time. At dahil po, natalo sa time. Na-time pressure, napakain yung pawn. At dahil doon, eto po ang standing as of the moment after round number 7. Ito po standing. Pakita ko lang po yung standing sa inyo. Asan ba yung standing? Ayan. Ayan, ito po. Oh. So, Dennis Lasabik leading together with Dimitri Kolars. Grandmaster Dimitri Kolars. Magnus Carlsen, 6.5 sila. Alvarez, Anton Kurubov, Hikaru with 6. Dimitri Andrikin. Ayan, Berting Martinez, Niall Sarin. Ay, malakas Parabian, nandyan. Anish Giri, Aryan Tari, 6 points. Kirill si Alexis Sarana, 5.5. Duda, 5.5 together with Hans Mokniman. Okay. At dahil doon, nadali na naman si Hans Mok kay Magnus. So, nandaya pa si Magnus? Si Magnus, si Hans Mokniman. Obviously, hindi naman. Ang daming mali eh. Hanggang dito na lang po muna tayo. Tingnan po natin yung ibang round. Ipopost din natin yon. God bless po sa inyong lahat. Salamat sa support. Don't forget to like and share. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.